Ako si Gosheng, ang Panginoon ng Phoenix Hall. Sa mata ng iba, ako'y mabagsik at mataas. Pero sa totoo lang, hilig kong manood ng mga short drama. Bakit? Siguro dahil ako mismo. Isang batang nawala ng tahanan. Mabuhay ang Panginoon. Mabuhay, Panginoon. Ang pamilyang Gu na babalikan mo, mayaman sa Beijing. Ito ang impormasyon. Ng lahat sa pamilya Gu. Bumalik ako para punan. Ang buhay kong walang pamilya. Gasheng, Ha? Winasak mo ang Golden Triangle, pinutol ang aming kabuhayan. gusto mo pang umuwi't magsaya? Sumama ka sa kanila sa impyerno. Ha? Ayan niyang saluhin ang bala gamit ang bibig? Impossible yan. Dalawang pagkakamali mo. Una, kayo ang dapat mamatay. Pangalawa, hindi dapat ninyo dinumihan ang daan ko pa uwi. Gusheng, talon ka sa eroplano ngayon. O papatayin ko siya. Bumaba ang eroplano. Nawalan ng malay ang piloto, Gosheng. Lahat sa eroplanong ito, kasama ka sa libing ko. Mamatay ka. Nawalan ng kuryente ang kanang makina. S20, isara ang gasolina, patayin ang apoy. Buksan ang flaps, eye level ang eroplano. Pamilyang Gu, bumalik na ang tunay ninyong anak. 18 taon na. Ito pala ang tunay kong pamilya, ang pamilyang Gu. Tagapagligtas, iniligtas mo ang buhay namin. Mula ngayon, Sa iyo na ang buhay namin. ang pamilyang Long, pinakamayaman sa Beijing. Walang kami kundi pera. Narito ang 50 milyon. Pa sa iyo. Hindi ko kayo iniligtas para sa pera. Pero kung talagang ibibigay mo, tatanggapin ko na lang. Hahaha. Tanggapin mo. Nga pala, tagapagligtas, narinig ko. Bumalik ka bilang tunay na anak ng pamilyang Gu. Kumplikado ang mga mayamang pamilya. Bago ka lang dito, mag-ingat ka baka maapi ka. Ete, kung aapihin ka ng pamilyang Gu, bigyan mo sila ng suntok na malaki. Pagdating ko, sarado ang pinto. Mukhang totoo nga, na laging inaapi ang tunay na anak. Pero hindi ako takot sa mga hamon. Halika, ipakita ninyo sa akin ang pamilyang ito. Paano nila ako inapi para sa ampon nilang babae? Hoy! Tigil! Tumigil kayong lahat. Mabuhay. Mainit na pagbati. Anak, hindi mo ba gusto ang paraan ng pagtanggap namin? Ay naku, Isang umaga kaming nag-ensayo para dito. Tama. Ito ang pinakasikat na seremonya ngayon sa lungsod. Masyado bang jologs? Nag-ensayo para sa seremonya? Iba ito sa script. Nasaan ang ampon? Luha niya. Yung malamig na tingin ng magulang. Panalait ng mga kuya. At saka, hindi ba napakayaman ng pamilya ko? Bakit ang damit nila? Parang galing sa charity o ukay-ukay. Bangkarote na ba sila? O nagpapanggap lang para subukan ako? Gusto nilang malaman kung ito. Anak na nawala ay isang materialistang babae na. Kaya lang sa ginhawa, hindi sa hirap. Mapa, creative ang seremonya. Pero medyo socially awkward lang ako. Salamat po. Oh. Siya ang numero 1 kalaban ko. Yung peking prinsesa, yung plastic na babae. Ayon sa script, sa loob ng 3 segundo. Magpe-perform na siya. Ete, kumusta? Maligayang pag-uwi. Oh, Mali. Hindi dapat ganyan ang reaksyon niya. Dapat sasalubong siya ng maalab.
Tapos isasangkot ako. Bakit niya ako niyakap? Okay lang. Xiaosheng, pagod ka na sa biyahe. Halika, Yunsao, Tingyan. Dalhin mo ang gamit ng kapatid mo sa kwarto. Sex. Halika, ipapakita ko sa iyo ang bagong kwarto mo. Sandali. Kwarto. Anong kwarto? Mabuti naman at nakauwi ka na, Xiaosheng. Bahay mo na ito mula ngayon, huwag kang mahiya. Eto na. Klasikong eksena. Kwarto ng prinsesa para sa peking prinsesa. Ang bodega ang para sa akin. Kapag nagpakita ako ng konting pagkadismaya, magsisimula na ang guilt trip. Linisin mo itong lugar. Ha. Ito ang kwarto ko, di ba? Maganda. Tahimik. Hoy. Ay naku. Anak, hindi ito pwedeng tirahan. Ang kwarto mo ay nandito. Tingnan mo. Halika. Tingnan mo. Halika. Ang kwartong ito, mula nang tumira dito si Yao Ning. Mula unang araw, inihanda na namin ito para sa kanya, pero itong bata, ayaw talagang tumira dito. Sabi niya, itong kwarto ay para sa. Tunay na anak na nagmamahal sa pamilya. Sa tabi lang siya. Nag-ayos na maliit na silid at doon tumira na 10 taon. Xiaosheng. Ngayon, limitado ang kondisyon ng pamilya. Simpleng dekorasyon lang. Tumira ka muna dito. Kung may kulang, ako na ang bahala. Ano ba talaga ang nangyayari? Nga pala, Xiaosheng. Hindi na kami makakaabala. Magpahinga ka ng maayos. Hindi kami dapat matagal sa ikalawang palapag. Baba na kami, hindi pwedeng masira ang tuntunin. Tara na, bilisan natin. Alis na kami. Tara. Bakit kakaiba ang mga taong ito? Hindi nila ako inapi. Parang takot pa sila sa akin. Pero wala naman akong ginawa. May iba ka pa bang kailangan? Ate, ito ang regalo na pinag-ipunan ko. Sana hindi mo ito isa walang bahala. Narito na ang totoong malaking problema. Kung tama ang hula ko. Kapag kinuha ko ang pulseras, siguradong higa siya sa sahig. Tama ang hula ko. Susunod, siguradong iiyak siya ng malakas. Magmamakaawa na inagaw ko ang paborito niya. At hatulan ako ng buong pamilya bilang masamang anak. Ano yang ingay? Anong nangyari? Yao Ning ito. Ayos ka lang ba? Ayaw mo bang tumayo? Narito na ang karaniwang proseso. Tutulungan ang bulaklak, tapos ako ang pagbubuntunan. Mag-aalala, magsasabi ng masasakit, tapos moralidad ang gagamitin. Susunod, sasabihin nila, kapatid mo pa naman siya. Bakit mo ginawa yan sa kapatid mo? Ano ang nangyari sa'yo? Paano mo nagawa yan? Alam na loob sa kapatid mo. Wala akong ginawa. Talagang walang mundo. Ha? Ganyan ka sa pamilya. Humingi ka ng tawad. Guyauning, bakit ka ganyan kagulo? Paano kung nasaktan mo ang ate mo? Kaya mo bang panagutan ang resulta? Ay. Xiaosheng, nasugatan ka ba? Huwag kang magalit, third sister. Huwag mo nang pansinin si Yao Ning. Kami na ang humihingi ng paumanhin. Pasensya na, Ed. Ako ang clumsy, hindi ko nahawakan ng maayos. Ipinapangako ko. Hindi na maulit. Lilinisin ko ito agad. Pakiusa huwag kang magalit. Mali, lahat mali. Hindi nila paboran si Guyauning. Natatakot silang magalit ako. Bakit? Anong mangyayari kung magalit ako? Sige, alis na tayo. Ara na. Bilis, alis na. Tana, bilis, alis na, bilis. Nabaliw ba ang mga mayaman dito? Hindi pwede. Bukas, malalaman ko talaga kung ano ang nangyayari. Ed. Ay, sino yan? Ate, sumama ka na. Huli na tayo. Ay, sandali. Bilisan nyo, mahuli na tayo. Ibilis, linisin ng maigi. Sage. Ay, bilis, malapit na dumating si Uncle. Ate, magwalis ka. Dapat malinis ang sulok. Walang dapat alikabok. Ay, bilis. Ano ba talaga ang ginagawa nyo? Ah, bilis.
Yo, ang sipag ninyo ngayon ay. Good morning, Uncle. Uncle, kaya ba lahat ng kakaibang to ay dahil sa kanya? Ay, Ate, tumayo ka na. ito ba yung tunay na anak na nahana? Talagang taga-probinsya, bastos. Walang modo. Tama po kayo, Uncle. Pag-uwi namin, tuturuan namin siya. Uncle, hindi pa po kayo kumakain. Ito, bagong luto. Mainit pa. Manang, nakalimutan mo, hindi ako kumakain ng sibuyas. Kukuha ako ng bago. Huwag na. Kahiya-hiya. Ito ba ang mayaman? AME. Nawalan na ako ng gana, di pa mabigyan ng tamang lugaw. Ayo, saan man kayo pumunta. Laging may hangin ng katangahan. Xiaosheng, huwag. Uminahon ka. Huwag magalit. Ma, ano ba talaga ang nangyayari? Ang bahay na to. Bahay pa ba ninyo to? Bakit niyo ginagawa to? Xiaosheng, Ano ba talaga ang kinakatakutan ninyo? May makakapagsabi ba sa akin? wala naman. Ganito na talaga kami palagi. Masanay ka na lang. Oh, siya nga pala. Nagpaayos ako para sa'yo at kay Yauning. Mga papeles para sa pasok sa paaralan. Ngayon, ikaw at si Yauning, pasok na kayo sa paaralan. Pasok na sa paaralan. Gu Yaoning. Ito ang sasakyan mo, ang anak na babae ng pamilya Gu. Bilang mayamang pamilya, dapat mayroon kang sariling sasakyan na naghahatid sundo sa'yo. Nasira ang sasakyan. Toto, Tingnan mo ang mga mata ko, sabihin mo ulit. Hindi pagsisinungaling pagtanggap ng kapalaran. Ano ba ang nangyari sa kanya? Kahit ganitong kahihiyan, kayang lunukin ng tahimik. malalat na tayo. Mas lalong masama kung malalate. Tara na. Gu Yaoning. Kahit gaano kahirap ang pamilya Gu, hindi naman siguro abot sa punto na upo ka sa tabi ng basurahan. Ito, mas tahimik dito. Tahimik. Tahimik na kahit sinuman ay kayang apihin ka. Anong tinitingnan-tingnan mo? Ikaw ba yung tunay na anak ng pamilya Gu na kakahanap lang? Pamilyar na naman ang eksena. Ito ang tapat na tagasunod ni Gu Yaoning. Para magpakitang gilas, ako naman ang pinagtripan. Sino ka ba? Parehong patakaran. Ang takdang aralin sa linggong ito. Sayo na. Hindi inaapi niya si Gu Yaoning. Sino tong taong to? Bakit ikaw rin ay natatakot? Ate, huwag mo na lang pakialaman. Okay lang ako. Anong nagmamadali ka? Takdang aralin ito ng kaibigan ko. Tulungan mo na ring gawin. Hala, ito. Huwag kang matakot sa kanya. Aray, Ikaw na babae. Ako si Long Tsingkan. Ang lalaki ng pamilya. Umalis ka kung saan ka nang galing, at bumalik ka roon,
Kung hindi, Mas malala ang mangyayari sa'yo kaysa sa kanya. Panganay na lalaki ng pamilya Long. Ang yabang-yabang mo naman. ano raw sabi niya? Hahaha. Ate, pakiusap, huwag ganyan. Ang ginagawa ko lang naman ay pagsusulat ng assignments nila. Huwag mo silang guluhin, ha? Yao Ning, hahayaan mo lang ba ang mga ito? Mang-api sa iyo. Ate, huwag mo na lang pakialaman. Bakit ka ba takot sa kanya? Sabihin mo na, bilisan mo, magsalita ka. Ako, Natatakot na siya, pinapayuhan kita. Huwag kang magpakita ng katigasan ng ulo. Segs, magaling. Magaling ang suntok. wow, ang galing. Aray, ang sakit, ang galing nito. Ito ay ng pamilyang Long. Ang panganay, naglakas loob siyang manapak. Ang tapang naman niya. Ate, ikaw, naglakas loob kang manapak kay Long Xiao. Kamay. Ano ang gagawin mo? Dahan-dahan. Ang sakit. Halika, sampalin mo siya ng 2 beses. Ano ang sinabi mo? Ako, hindi ako maglakas loob. Kung hindi ka maglakas loob, ako na ang magpaputol ng kanyang mga paa at kamay. Mas mabuti na ako na lang. Hinampas mo ako? Ikaw, hinampas mo ako. Hintayin mo, uwi ako at hahanapin ko ang tatay ko. Gusheng, naglakas loob kang ipasampal ako sa kanya. Papagalitan kita ng tatay ko. Hintayin mo. Ang sakit, namatay ako sa sakit. Yao Ning, ikaw ang dakilang dalaga ng pamilyang Liu. Bakit ka natatakot sa lahat? Ako, Mula nang ako'y umuwi, napansin ko na. Ang inyong mga kakaibang kilos, tiyak na may tinatago kayo sa akin. ako, wala akong tinatago. CJ, kahit hindi mo sabihin, aalamin ko. Kung ano talaga ang nangyayari. Tatay, bumalik na si Tsingkan. Halika. Ang 10 toneladang gintong ito, ipadala mo. Ay binibininggu, siya ang tagapagligtas ng buhay ni tatay. Hahaha. Tatay, ang tagapagligtas ng buhay mo. Napakagaling ba niya? Pakiusap mo sa kanya na tulungan akong makabawi sa school. Ako'y inapi. Tingnan mo. Pinatay mo siya. Pinutol-putol mo ang kaklase na yon para sa akin. Nabaliktad ang mundo, huwag mo nang abalahin ang aking tagapagligtas. Pupunta na ako para maghiganti para sa iyo. Siksik, para na, tara. Ate, ang astig mo talaga nung nanapak ka kanina. Ed, sigurado silong singkan. Ang dala-dala niya ay mga tao para maghiganti. Naku, ang dami nila, sina Gusheng at mga kasama niya. Talagang sumalpok sa bakal, nangahas pangguluhin ang panganay na Long. Tingnan ninyo, sa likod ni Long Xiao ay ang chairman ng Long Group. Inimbitahan kanya ang tatay niya. Wala na. Sina Gusheng at Yao Ning, kahit sa buhay pa ang meron sila, hindi sila makakatakas. Talagang gustong buhugin ng pamilya Long. Ang pamilya gunang tuluyan. Ngayon, walang isa man ang papayagan kong makaalis. Tatay, siya ang nanapak sa akin sa classroom. Talagang walang respeto sa iyo. Tatay, kailangan mong ipagtanggol ako. At bigyan siya ng matinding leksyon para mawala ang galit ko. AME. Alainan, AMM, tagapagligtas. Bakit ka nandito? hindi ko inakala na ang mapagpanggap na pinakamayaman ay ang tunay na tatay ng gago, si Long Singkan. Nahuli mo na ako, ngayon tingnan natin kung paano ka tatakbo. Tatay, ano ang ginagawa mo? Dapat ka dito para suportahan ako. Tumayo ka. Bakit ka lumuhod sa kanya? Tumayo ka. Hayop ka. Ano ba ang itinuro ko sa iyo? Ha? Bilang tao, dapat mong malaman kung paano tumanaw ng utang na loob, MS Gu. Ang tagapagligtas ng pamilya natin, kung wala siya. Ako, ang nanay mo, at ang kapatid mo, matagal nang patay na. Ngayon, papatayin kita. Walang utang na loob na hayop. Tatay, tigil, tatay. Siya lang ang babaeng galing sa probinsya na kinuha ng pamilya Gu. Paano siya magiging tagapagligtas ng buong pamilya natin? Mali yata, anak ng demonyo, nangahas kang insultuhin ang tagapagligtas? Bakit ako nagkaroon ng tulad mong hayop? Hoy, huwag mong gamitin ang totoong baril. Papatayin kita. Mali ako, papatayin kita. Ang pamilyar na eksena, ang pamilyar na plot. Kahit hindi ito ang klasikong drama ng tunay at peking prinsesa.
Pero ito pa rin ang astig na eksena ng pagpapanggap. Ituring mo na lang akong hangin. Palayain mo na ako. Gusheng, ang dakila. Ha ha ha. Ano ba? Wala namang lagnat. Baka naman nagkakaroon ka ng delusyon. Yao-ning, tutulungan kitang makaganti ngayon. Panoorin mo na lang. Pagod na ba kayo, Yilong? Hayaan nyo, ako na ang maghampas sa kanya ng ilang beses. Tagapagligtas. Kasalanan ko. Hindi ko siya naituruan ng mabuting asal. Nagbalik pa ng masama sa kabutihan. Papatayin ko siya. Huwag kayong mag-abala. Huwag kayong lumapit. Papatayin ko siya. Kung siya ang kumilos sa anak kong itong makulit, baka lumabas pati ang dumi sa katawan niya. Ayoko. Kung may lakas ka, patayin mo na ako ngayon. Kung hindi mo ako mapatay, hindi kita titigilan. CJ. Ayos. Kung matibay naman pala ang balat ni Ilong, ako'y isang hamak na babae lamang. Pero marunong ako ng isang pamalo para sa aso. Naku, pambugbog ba ng tao o ng aso yan? Aray, Tagapagligtas, isang hampas lang ng pamalong yan. Mamatay na ang anak ko. Ipagpaumanhin mo na, pakiusap. huwag mong puksain ang angkan ng mga long. Pakiusap. Aray, Noong inaapi niya ang kapatid ko, nag-isip ba siya ng awa? aray. Tatay, hindi ko naman gustong apihin siya. Si Gusheng. Si Gusheng ang nag-utos sa akin na guluhin siya. Jeng? Ha? Siya na naman. Sino ba talaga si Guzeng? At ang kapatid ko, ano ba talaga ang nangyari? Tagapagligtas, mahirap talagang sabihin. Huwag na kayong magtanong. Baka kayo pa ang mapahama. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Paano ako mapapahamak? Tagapagligtas, kahit ano ang utos nyo, gagawin ko. Pero tungkol kay Gusheng, huwag na kayong magtanong. Huwag nyo na akong pahirapan, pakiusap. Ikaw ang pinakamayaman sa lungsod. May takot ka pa? Pinakamayaman? Kung ikukumpa sa kanya, hindi ako karapat dapat magsuklay pa ng sapatos niya. CJ, kung ayaw ninyong magsalita, ako na ang mag-imbestiga. Makinig kayo. Wala akong pakialam kay Guzeng. Ano man ang lihim niya o kung ano ang relasyon niyo sa kanya. Huwag ninyong apihin ang kapatid ko. Huwag siyang pahihirapan. Hindi ko papayagan yan. Akala ko baguhin ni ate. Mag-agawan kami sa atensyon at palalayasin niya ako. Pero napakabuti pala ng puso niya. Para siyang ang aking tagapagtanggol. Si Yaoning, marami na siyang ginawang masama sa'yo, di ba? Ano? Halika. Sampalin mo siya. Ako. Hindi. Huwag kang maglakas loob. Paano hindi maglakas loob ang kapatid kong babae? Lahat ng tao sa bakal na kabaong na ito ay magsasama-sama sa aking kamatayan. Mamatay ka na. Ang aking tagapagligtas ay may hindi pangkaraniwang kakayahan, basta't hindi siya ang nanakit sa aking anak. Ang pamilya Long ay hindi mawawalan ng tagapagmana. Classmate Xiaoning, tulungan mo akong disiplinahin ang masamang anak na ito. Ito ay swerte para sa aming pamilya Long. Halika. Classmate Xiaoning, sampalin mo rito, tatay. Ako ang panganay na anak ng pamilya Long. Hinayaan mo ang mga dayuhang ito. Naapihin ako, hindi ka ba naawa, gago? Ang tagapagligtas ay hindi dayuhan. Nakatingin ka pa rin. Classmate Xiaoning, ipagpatuloy mo. At tama na. CJ, hanggang dito na lang muna ngayon. Balikan mo at sabihin kay Guzeng. Ano man ang kanyang pinagmulan, ngayong araw na ito ay bumalik ako sa pamilya Gu. Ako ang magtatanggol sa pamilya Gu kung aapihin niya ang aking pamilya. Pananagutan niya ang mga kahinatnan. Naiintindihan. Gusheng, hintayin mo ako. Tiyak kong babayaran mo ang utang na ito. Nang 100,000 bises, tagapagligtas, mga katulong. Lahat ay nagsabi sa akin. Ang kotse na ito ay talagang iniwan ng pamilya ko para sa ikalawang dalaga bilang regalo sa pagtanda. Ngunit ito ay kinuha ng sapilitan ng masamang anak na ito. Hindi sumusunod sa patakaran, ngayon ay ako ang magpapasya.
Ibalik sa ikalawang dalaga ng Gu. Ate, sa'yo na lang ang quotes na ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko rin makuha ang quotes na ito. Karaniwan akong nagmamaneho ng tangke, nagpapalitan ng eroplano. Hindi ko kayang magmaneho ng maliit na kotse na ito. Hoy, Ed, hintayin mo ako. Ate, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka, nagbibisikleta pa rin ako papasok sa paaralan. Kapat dapat ka bang sumakay sa ganitong uri ng sasakyan? Kung maliit na ibig, dapat ka sumakay sa ganitong uri ng sasakyan. Ang ganitong uri ng sasakyan ay ang mga tulad ko. Ang kayang sumakay, ikaw na maliit na kaibig-ibig, ba? Yao Ning, makinig ka. Ako ang iyong ate, simula ngayon ipagtatanggol kita. Kahit bumagsak ang langit, andyan ang ate mo, saka na naman. Ang ate mo, ako, ay ang pinuno ng Phoenix Temple. Pagkatapos ng pag-aaral, tuturuan kita ng personal. Magmaneho ng eroplano, magmaneho ng tangke, ang mga bagay na iyon. Ay mas kawili-wili kaysa sa mga maliliit na bagay na ito. Kahit na alam kong nagbibiro lang ang ate, ngunit napakasaya ko na. Ed, matagal mo nang gusto malaman kung bakit takot na takot ang lahat kay Tio, di ba? Ngayon ko sasabihin sa'yo, ang totoo si Tio. Sandali, Anong nangyari, Ed? Matagal mo nang gustong malaman, parang kakaiba ang script. Nakakuha lang ng tiwala ng peking kapatid. Nalaman na agad ang sikreto kahit ang pinakamayaman ayaw magsalita. Masyadong madali. Baka naman. 8. Sabi ng Tio mo, nagalit ka kay Longsingken. Binugbog na ang tatay mo. Nagdudugo na. Huwag kayong umuwi. Ate, ano nang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, si Yao Ning. Ngayon, ate na ang magsasagip sa'yo. Yemem, Atay, Tio, tumigil na kayo. atay, Tio, Tumigil na kayo. atay. Tumigil ka na. Nakikiusap ako. Patayin mo na ang kuya mo. Kung patayin mo siya, pakiusap, patawarin mo na siya. Pakawalan mo siya. Akala mo ba ayaw ko siyang pakawalan? Paano ako mag-explain kay Long Tsingkan? Ang pamilya Gu ay hindi tumatanggap ng mga suwail. Ang katigasan ng ulo ni Gosheng nagdulot ng malaking problema sa pamilya. Bilang pinuno, dapat ko siyang disiplinahin. Sabihin mo, nasaan na siya ngayon? Sabihin mo, Pakiusap, Asheng. Ako na lang ang parusahan. Ako na ang tatanggap ng parusa para sa anak ko. Sige. Kung yan ang gusto mo. Huwag, Asheng. Mahina ang pangangatawan ng hipag mo. Hindi kakayanin. Ako na lang, parusahan mo ako. Tumahimik ka. Kung parurusahan ako, Tio, ako na lang. Huwag galawin ang mga magulang ko. Mga duwag. Ngayon kayo nagkakaisa. Noong may problema sa kumpanya, bakit hindi kayo ganito katapang? Huwag. Inuutusan kita, bitawan mo ang pamilya ko. Kapatid. Naku, bakit sila nakabalik na? Xiaosheng, delikado dito. Dalhin mo si Yao Ning. Umalis na kayo rito. Bilisan niyo. Umalis na kayo. Sex na, Banso. Sex na. Nak, akala ko ba? Tinalikuran mo na pamilya mo at di na babalik? Bitawan mo ang pamilya ko. Gasheng Long Tsingkan, ang partner ng pamilya Gu. Pag sinaktan mo siya, hahadlangan mo ang kita ng pamilya Gu. Aksil ka sa amin. Ano nang gusto mong gawin? AME. Kaya, ang humahadlang sa kita ng pamilya Gu, tatanggalin sa angkan. Huwag po, Tio. O, ayan. May isang baryo ng mga binata. Mga loko-lokong matatanda, walang asawa. Ikaw, ipapakasal ko sa kanila. Masaya ka roon. Ha. Gasheng, kung ipapasal mo si Xiaosheng, sa mga matatandang yun, sisirain mo ang buhay niya. Pakiusap. Huwag mong gawin yon sa anak ko. Nanay, huwag kang makiusap sa kanya.
pag hinampas ko siya at napulbos ang ngipin niya. Tingnan natin kung masaya siya kasama ng mga matanda. Xiaosheng. Huwag kang padalos-dalos. Xiaosheng. Dalhin mo si Yao Ning at umalis ka na. Alis. Huwag ka nang bumalik. Sige na. Nanay, bakit kayo? Takot na takot kay Guzeng. Kahit papalayasin niyo ako, sabihin niyo naman sa akin. Kung bakit? Ako. Bunso, ako ang magsasabi sa iyo. Kaya bago namatay si Lola, bakit niya ibinigay lahat? Ng ari-arian at shares kay Guzeng. Kahit ano pang dahilan ni Lola sa biglang pagbabago, naging puno ng pamilya si Tio. Kapag di kami sumunod, Ipagbibili niya ang bahay na to. mawawalan kami ng tirahan. Matatanda na ang magulang. Kailangan nila ng gamot at ospital. Wala kaming magawa. Pasensya na, mga anak. Mahina kami. Kami. Ang pabigat sa inyo. Si tatay at mga kuya, di sila lumalaban kay Tio. Dahil gusto nilang protektahan ang bahay na ito. Mula nang ipinanganak ka hanggang sa nawala ka. Takot sila. Pag bumalik ka, wala kang uwian. Di ko akalain, hinintay nila ang pagbabalik ko. Pero sa alam ko, mahal na mahal ni Lola sina tatay at nanay. At mga kuya. Bakit niya ibibigay ang ari-arian at shares? Lahat ibigay kay Guzeng. Kusang loob ba talagang pumayag si Lola? Dahil magkakamag-anak tayo. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon, bukas lang. Kung sumunod si Gasheng, Pumunta kay Longtsingkan para humingi ng tawad. hayaan si Longtingkan ang magpasya sa kanya. Utuloy pa rin akong magbigay sa inyo ng pagkain at damit, kung hindi. Huwag ninyo akong sisihin kung papatayin ko kayo. Pipilitin ko kayong lahat na uminom ng pestisidyo. AME. Huwag kang pupunta, Xiaosheng. Huwag kang magpadalos-dalos, pakiusap. Tatay, nanay, kahit may ari-arian at share si Guzeng, hindi ninyo kailangang matakot sa kanya. Dahil ang anak ninyong babae, ako. Ang pinuno ng Phoenix Hall. Ano? Pinuno ng Phoenix Hall? Huwag kayong magulat, ayon sa nakakalokong kwento ng tunay at peking anak. Hindi dapat ngayon ako magpapakilala. Pero kayong lahat parang tinuhog ang gulugod. Sana maging matatag kayo. Lumaban sa masamang tiyuhin, kasama ninyo ang Phoenix Hall. Sasagip ko kayo. Matagal na akong nagsalita, ngayon magagamit ko na ang aking pagkatao. Para tulungan ang pamilya at ibalik ang dapat sa atin. Lahat ng sa atin, di ba? Hahaha. Ano, ang galing ng anak ninyo, di ba? Tatay, nanay, kuya, ate. Ipinagmamalaki niyo rin ako, di ba? Kailan tayo aalis? Para talunin si Guzeng. Ikulong si Xiaosheng sa kanyang kwarto. Huwag niyo siyang hayaang gumawa ng kalokohan. Bilisan niyo. Ay, tama. Hoy, anong ginagawa nyo? Ako ang pinuno, hoy, tatay, nanay. Ako ang pinuno ng Phoenix Hall. Kaya ko talagang labanan si Guzeng. Bilis. Pakawalan nyo ako, talagang ako ang pinuno ng Phoenix Hall. Bilis, umalis na tayo. Talaga ako. Bilis, Isara, Lock, buksan nyo. Talagang ako ang pinuno ng Phoenix Hall. Kaya ko talagang labanan si Guzeng. Ibalik ang sa atin, lahat buksan nyo. Bakit? Kahit totoo ang sinabi ko, walang naniniwala sa akin. Bakit? Simula nang umuwi ako, iba ang lahat sa nakakalokong teleserye. Tatay, nanay, baka natakot si Bonso kay tiyuhin? May problema dito. Kilala ko ang isang brain specialist, na espesyalista sa mental health. Gusto mo ba na ASSS? Tagapagligtas. Nanay, tatay, kuya, sa tingin ko totoo. Ang sinasabi ni At, noong nasa paaralan pa tayo. Yao Ning, huwag kang sumunod sa kalokohan ng ate mo. Ang Phoenix Hall ay isang international na super organization na nagpaparusa sa masasama at tumutulong sa mahihirap. Ang leader nito Ay isang matapang at malakas na bayani. Buksan mo. Mahirap ang buhay ng ate mo mula pagkabata. Malaking biyaya na nakaligtas siya. Paano siya magiging leader ng Phoenix Hall? Huwag kang malungkot. Napag-usapan na namin ng tatay mo. Bukas ay personal na pupunta kami sa bahay ng Dragon upang tumawag sa Master Long para patawarin nila si Xiaosheng. sabay tayong pumunta. Sige, tara na.
Ate, talaga bang masisira na tayo? Nang tuluyan? Noong nagmi-mission ako sa Phoenix Hall, lahat ng uri ng halimaw nakita ko na. Isang guzing lang, hindi yan problema. Ngayong gabi, aalamin ko. Kung binago nga ni Guzing ang testamento ni Lola. Ate, hindi ka ba magtatangkang tumakas? Hindi naman. Gusto ko lang. Huminga ng sariwang hangin. Hindi naman ako magtatakbo para makipag-away. Ay nako, nahuli tayo. Sumusunod si Yawning sa mga magulang natin. Kaya pipigilan niya ako sa pag-imbestiga. Mukhang hindi matutuloy ngayong gabi. Ate, pwede ba akong sumama sa'yo? Gusto kong tulungan kang labanan si Tio. Hindi ka ba natatakot, si Yawning? Ayoko nang makita ang nanay, tatay at mga kuya na inaapi ni Tio. Noong nasa paaralan ka pa, pinoprotektahan mo na ako. Kaya kahit may panganib, hindi ako takot. Astig, tunay kang kapatid ni Gosheng. Ngayong gabi, sabay tayong sumugod sa pugad ng leon. Huwag kang magbayad. Huwag kang magbayad. Huwag kang matakot, nandito ako. Kahit si Hades, hindi ka maaano. Ate, hindi ba lalabanan natin si Tio? Bakit tayo nasa sugalan? Basta't malaman natin kung paano siya magsasalita. Baka malaman natin kung talagang binago ni Guzing ang testamento ni Lola. Kapag may ebidensya na tayo, saka natin siya parusahan. 20 milyon sa malaki. 20 milyon sa malaki, Long Shao. Dumating na rin ang sandaling hinihintay ko. Base sa istorya, ang Longsingkan na to sa kasino. Siguradong hari ng sugal dito. Pero sa Phoenix Hall, natuto na ako ng mga dayang teknik. Ngayong gabi, gagamitin ko yon para manalo. Gusheng, Guyauning, bakit kayo nandito? Siyempre, para hanapin ka. Hoy, dalaga, kung gusto mong maglaro sa mesa, kailangan mong may puhunan. Kung ganyan lang ang dala mo, mga kalat, para kang naghahanap ng gulo. Baka mapalo ka ng mga ito. Ate, umalis na tayo. Siguradong, hindi natin kaya si Longsingkan. At nasapiuhin natin lahat ng pera sa bahay. Wala tayong pambayad para makapaglaro. Sinong nagsabing wala akong pera? Anong gagawin mo? Ultimate Black Card. May 50 milyon ako dito. Ituring mo na lang. Bilang baon para sa nagligtas sa iyo. Long Shao. Parang yan ang eksklusibong card na may-ari ng pamilya Long. Di ba? Bakit nasa kanya yan? Siyempre, binigay sa akin ni Long Shufu. Ngayon, gagamitin ko tong card na to. Para manalo ng pera ng anak niya. At turuan. Ang sugalerong anak na to. Yung eksklusibong card ng pamilya Long, ilang taon ko nang hinihingi sa tatay ko. Hindi niya ibinigay. Bakit niya binigay sa iyo? Isang babae,
Huwag kang magalit. Nakakasawa ang sugal lang. Bakit hindi? Dagdagan natin ng pusta. Ang matatalo, kailangan gawin ang isang bagay na hihilingin ng mananalo. Ano sa tingin mo? Handa ka maghaya? Siyempre handa ako. Kapag nanalo ako, yung card ng pamilya Long na yan, Ang eksklusibong card ng may-ari. ibabalik mo sa kin. Hindi ka karapat dapat magkaroon nito. Paano kung ikaw ang matalo? Kung matalo ako, matatalo man ako, susundin ko ang isang bagay na gusto mo. Pero, ako si Master, hindi pa ako natatalo sa sugal. Hindi ako matatalo sa isang kite na tulad mo na wala pang alam. Ayos. Dahil sobrang kumpiyansa niya, siya nga siguro ang hari ng sugal. Ngayon, ako na ang Panginoon ng palasyo. Magpapakita na ako ng galing. Gagamitin ko na lahat ng daya na natutunan ko sa Phoenix Hall. Kakaiba, parang si ate. Tuwa na naman si ay hindi natapos ng sobra. Sige. Ngayon, maglalaro tayo ng dakila o maliit. Makinig muna kayong dalawa bago tumaya. Lahat sa maliit. Sige, ang bata ay tumaya sa maliit. Ed, Gasyeng. Aminado ako, hindi kita kayang talunin sa away, pero sa sugalan, hindi pa ako natatalo. Sa dakila, Sedge, si Long Xiao ay tumaya sa dakila. Susuriin ko ang mga baraha. Sino ang nagturo sa'yo na gayahin ang pagsasalita ko? Ikaw, sinaktan mo na naman ako. hala, baka si ate ay matatalo na kay Longsingkan. Talagang sa sugalan, lahat ay dapat tawagin. Si Longsingkan na ninuno. Ang katulad niya lang, isang malakas na kalaban. Ang makakapagpakita ng liwanag ng bida ko. Dakila. Maliit, binibini, maliit. Maliit. Nanalo si Binibini. Nanalo ang bata. Paano nangyari? Nanalo sa isang taya lang. Araw-gabi kong inaasam na daya laban sa sugal na diskarte. Wala na rin ba? Kakaiba, parang nanalo si At pero hindi siya masaya. Apos na. Lahat, apos na. Tatay, nabigo ko ang inaasahan mo. Ayoko nang mabuhay. Longsingkan, bakit parang namatayan ka ng pamilya? Dahil lang natalo ka sa sugal? Siya Oning, nakita mo na. Dapat tayong maging mabuting estudyante. Huwag tularan ang mga taong nahihilig sa sugal. Akala mo ba na nandito ako ngayon para magsugal? Nandito ako para dayain ang sugal. Gamit ang 50 milyon. Mula sa tatay ko. Para lipulin kayong mga sumpain. Pero kayong mga sumpain. Agad-agad niyong nanalo ang pera ko. Atay. Nabigo ko ang inaasahan mo. Si Longsingkan, naisip din niyang mandaya para manalo. Mukhang hindi naman siya. Masyadong masamang tao. Pero ang kapal naman na sabihin niya. Ang plano niya sa harap ng mga sugalero. Baka hindi kumpleto ang utak niya. Ano ba? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Long. May lakas ba kayong galawin ako? Longsingkan, huwag mong kakalimutan, ang kasino na ito ay nasa ilalim ng proteksyon ni Boss Jeng. Ngayon, bibigyan kita ng mukha, tatawagin kitang yung Master Long. Pero kung hindi kita bibigyan ng mukha, mamayang gabi, Dito ka mamamatay. mga tao, putulin ninyo ang kanyang mga braso at paa. Gusto kong makita. Sino ang may lakas ng loob na mandaya sa lugar ko? Sino ang hindi magbibigay ng mukha kay Boss Jeng? Gawin na. Opo. Huwag kayong lumapit. Ate, ano ang gagawin natin? Baka dapat tawagan natin ang pulis. Isinasaalang-alang na binigyan ako ni Long ng black card. Hindi ko siya pwedeng pabayaan na mawala ng tagapagmana. Tumabi ka sa likod. Ate, mag-ingat ka. Putulin din ninyo ang babaeng ito. Opo.
Ate, mag-ingat. Ang galing. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Kaya kong saluhin ang bala, isang patalim pa kaya? Si Gusheng ba ito? Tao ba siya o multo? Ang labis naman nito. At, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, hindi ako kayang saktan ng mga ito. Yemem. Hoy, ikaw ba ang pupunta sa pulisya para mag-surrender? O ako ang maghatid sa iyo doon? Ha? Ay naku. Ate, nagkamali ako. Nadala ako ng kasakiman. Hindi ko dapat pinatakbo ang illegal na kasino. Lalong hindi dapat inulit ko kayo at siyang Master Long. Pakiusap, patawarin ninyo ang buhay ko. Agad akong. Magsusurrender sa pulisya kasama ng mga kasama ko. Sige na? Opo. Makikita ko kayo sa pulisya para magbigay ng statement sa loob ng 10 minuto. Kung hindi ko kayo makita doon na nag-surrender, edi. Ate, pupunta na kami agad. Agad na agad. Ano ba kayo? Nakahiga lang. Hindi pa ninyo narinig si Ed? Tumayo na kayo. Alis na ako. Longsing Ken. Gusheng, ikaw, ano ba ang gusto mo? Natalo ka sa akin sa sugal, tapos iniligtas ko ang buhay mo. Hindi tama na umalis ka lang ng ganito, di ba? Huwag mong isipin na dahil iniligtas mo ako. Pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Aminado ako. Medyo maganda naman talaga ako. Pero isang campus heartthrob ako. Imposibleng magpakasal ako sa'yo. Hindi ako magpapakasal. Ano ba? Pangit ba ako? Sagutin mo lang ng totoo ang isang tanong. Binago ba ni Guzeng ang testamento ni Lola? Binago ba talaga ni Guzeng ang testamento ni Lola? Ano? Sabihin mo, importante ito sa amin. Hindi ako sanay magmaneho ng ganitong kotse. At, hintayin mo ako. Tay, narinig kong si Gusheng. Ay naghanda ng gintong kabaong. Para daw ipakita ang kapangyarihan sa pamilya ko. Mukhang malalagot na. Sina Gusheng, di ba? Si Gusheng, agad-agad na tanong tungkol sa buhay. Kung magsalita ako, magkakagulo ang pamilya Long. Nakakaloka. Hoy! Nagpapanggap ka namang patay. Kahit di ka magsalita ngayon. Papagsalitain din kita. Mga estudyante, salamat sa tulong ninyo, nasira natin ang illegal na sugalan at kriminal dito sa lungsod. Maraming salamat. Xiaosheng, huwag ka nang sumali. Sa mga delikadong bagay, nag-aalala, ang mga magulang mo. Kung magre-report ka man ng sugalan, samahan mo kami ng kuya mo. Makakatulong din kami. Officer. Gusto ko ring magreklamo. Ang bilis mong nakarating dito. Mukhang malaki. Ang nawala kay Guzeng at gusto niyang maghiganti. Gusheng, ang lakas ng loob mo. Sinira mo ang negosyo ko. Kaya ngayon, mararamdaman mo. Ang sakit na mawalan ng mahal sa buhay. Ginu. Ano ang i-report mo? Ito. I-report ko siya. Ninakaw niya ang gintong kabaong na nagkakahalaga ng 50 milyon. Ete, mga magulang, Kuya Zhao, di ako yun. Sa video. Nandito na ang pulis, nagsisinungaling ka pa. Inggit ka lang. Dahil binigay sa akin ni Lola ang pera ng pamilya ko. Gusto mong mapahamak ako at mawalan ng libingan. Mawalan ng kaluluwa. Hindi totoo yun. Gusheng, huwag mong siraan ang anak ko. Anong klaseng tao si Yaunin? Alam nating lahat na hindi siya kailanman magnanakaw ng iyong gintong kabaong. Tawanin ng pulisya. Si Yao Ning ay pinagmasdan namin. Mula pagkabata, hindi siya gagawa ng iligal na bagay. Dapat mong imbestigahang mabuti. Naniniwala ako kay Yauning. Ginoo, sinasabi mong ninakaw ni Yaunin. Ang gintong kabaong mo, may ebidensya ka ba? Kung wala,
May dahilan kaming magduda na ikaw ay naninirang puri. Ito. Ang gintong kabaong kong ito ay natagpuan sa kwarto ni Guyauning. Ang mga bodyguard ko ay mga saksi, may ebidensya at saksi. Kawanin ng pulisya, dakpin ang magnanakaw na ito. Hindi ako. Dumating na rin ang araw na ito noong nanonood ako ng mga drama sa TV kapag ang peking anak ay hulihin ng pulis. At ikukulong, ang pamilya ay gagawa ng paraan para iligtas ang peking anak. At ipapasok sa kulungan ang tunay na anak, ayoko nito, nanay tatay. Ikaw na lang ang pumali sa kapatid mong makulong. Huwag kang magreklamo. Siya ang dapat makulong. Huwag kang umiyak. Kasalanan niya lahat ito. Hayaan niyang magagawa siya ang isa. Huwag kang umiyak. Mabait ka. Tawanin ng pulisya, hindi ka lang man magnanakaw si Yauning. Nang gintong kabaong ng kanyang tiyuhin, ang magnanakaw na yon, siya ay. Mukhang sasabihin na sa akin ng aking mga magulang. Ang mga klasikong linya sa drama, mahina ang katawan ng peking anak. Hindi kakayanin sa kulungan, ako ang tunay na anak, wala sa talaan ng pamilya ko. Ako na ang pumalit sa kapatid kong makulong, hindi maapektuhan ang pamilya ko. Mayroon kaming ebidensya na wala si Yauning sa lugar. Ama, Ang video sa surveillance camera mo ay noong nakaraang linggo. Ngunit noong nakaraang linggo, nasa mal ang buong pamilya namin. Pasalubungin ang pagbabalik ni Xiaosheng at bumili ng mga bagong kasangkapan. Tama, noong panahong iyon, ang ikaapat na kapatid na babae, gamit ang sariling ipon, ay bumili ng kahon ng pampaganda para kay Xiaosheng. Maaaring magpatunay ang mga tauhan sa lugar. Ang apador ni Xiaosheng ay, pinili namin ang ikaapat na kapatid na babae. Paano siya magkakaroon ng oras para magnakaw ng gintong kabaong ng tiyuhin? Nga. Hindi pala ako pinapalit ng pamilya para sa peking anak, gayon pala. Wala namang ganoon karaming pamilyang naglolokohan sa isa't isa. magandang ebidensya ng kawalan sa lugar. Sa tingin ko kayo ay nagtatakip sa kriminal, sinadya ninyong bayaran ang mga tauhan sa mal para magsinungaling. Ikaw. Dakpin ninyo agad ang mga masasamang ito, kundi areklamo ko kayo kay Commander Liu dahil sa kapabayaan ninyo. At siguradong magdudulot ito ng matinding problema sa inyo. Ikaw, Ito. Commander Liu, hindi kaya siya iyong naging ina-ina ko? Si Liu Bichen. ano? Anak sa ina? Ah, ito. Gusheng, nawalan ka na ba ng bite? Ang sinasabi mong si Commander Liu na may malawak na kapangyarihan sa Shangjing. Ay iyong anak sa ina, ay parang naghahanap ng kamatayan. Ay anak, hindi natin kayang umabot sa antas ni Commander Liu. Kung malaman niya na ginagamit natin ang kanyang pangalan ng walang pahintulot. At nanggugulo, tiyak na masisira ang buong pamilya natin. Xiaosheng, alam kong nagsisinungaling ka. Para tulungan kami, ngunit ang ganitong kasinungalingan sa Shangjing. Ay hindi dapat sabihin kahit kailan. Hindi ako nagsisinungaling. Tatay, noong kasama ko ang kuya mo, Pumunta kami kay Commander Liu, ngunit hindi kami pinapasok. paano magiging anak sa ina mo si Commander Liu? Pinuntahan ninyo si Commander Liu at hindi kayo pinapasok. Dahil hindi nila alam na pamilya ka ni Gusheng. Tatay, pwede kang magpabaya sa ibang bagay. Ngunit ang usapin ito ay tungkol sa kaligtasan ng buong pamilya. Huwag ka na magsinungaling. Kuya, talagang hindi ako nagsisinungaling. Narito. Ang damit na loob na iniwan ni Commander Liu nang gawin niya akong ina-ina. Commander, sino ba talaga ang nagpili sa iyo na pumunta sa kanya? Sa gitna ng malakas na ulan, may mukha ka pang magtanong. Kung hindi dahil sa kapabayaan mo noon, kailangan ko pa papuntahan ang aking ina-ina para kunin ang gamit na loob. At ipaliwanag sa kanya? Mga tauhan, sa pakikipagtulungan sa Phoenix Hall sa labanan, ang aking espesyal na gamit na loob at folder ay nasira ng kalaban gamit ang kusilyo. Dalhin ninyo ito pa yulat ang pinsala at palitan ng bago. Opo. Nakalakip dito ang ulat ng labanan. Ipadala agad ito sa Phoenix Hall, huwag magkamali. Naiintindihan. Commander, ang dalawang folder na iyon ay halos makapareho. Kaya hindi ko nagawang buksan ng sarili ko. Kaya nagkamali ako sa pagpapadala. Commander, hindi ko sinasadya na ipadala ang iyong damit na loob sa iba. Commander, Maniwala ka sa akin, Commander. Commander. Gusheng, huwag kang magpanggap dito.
Kung talagang may damit na loob ni Commander Liu sa sira-sira mong folder na ito, hindi lang 100 taon, ngayon mismo ay hihiga ako sa gintong kabaong na ito at ililibing ang sarili ko ng buhay. Ililibing ng buhay. Handa akong maghukay ng hukay para sa iyo at humanap ng isa pa. Lugar na pinagpala. Ikaw, Hoy tito, nananapak siya. kasamang pulis, buwan-buwan po akong nag-ulat. Kay Commander Liu tungkol sa ekonomiya ng kabisera. Hindi ko kailanman narinig kay Commander Liu na may inaampon siya. Lalong hindi nagsabing regalo ang kanyang mga brief. Nagkakalat lang si Gosheng, dapat parusahan. Dahil wala kang karapatan. Tama na Xiaosheng dahil sa pagmamalabis mo at pakikipag-ugnayan kay Commander. Hindi na alam ng magulang kung paano ka ililigtas. Ay kasamang pulis, patawad po talaga, ang anak kong ito. Hindi kailanman nagsinungaling o nagkalat ng sismis. Ang mga sinabi niya ngayon ay para lang maprotektahan kami sa pagkabigla. Ay nagkamali ng sasabihin kung ipagpapatuloy ni Commander. Ako na pong kuya ang sasagot para sa kapatid kong bunso. Matagal na siyang nawawala, limitado ang alam sa batas. Kung may pananagutan man, bilang kuya, ako ang sasagot para sa kanya. Ed, Mga tanga, dahil sa anak ninyong sinungaling. Walang makakatakas, dapat kayong magbayad kay Commander Liu. Kamag-aral Gosheng, hindi namin pababayaan ang isang mabuting tao. Pero yung nasa envelope mo, halaga bang kay Commander Liu? Ang mga brief, Hindi ako nagsisinungaling, buksan mo kung ayaw mong maniwala. Kahit ako mismo, hindi ko alam kung bakit si Bichen. Nagbigay sa akin ng kanyang brief. Baka nagkamali ang tauhan o baka naman. May kakaibang hilig ang pamilya Liu pero Si Liu Bichen ay matuwid at mabait. Marunong kumilatis, imposibleng imposible. na makipagsabwatan sa tulad ni Guzeng. magpanggap ka pa, kapag wala sa envelope na yan, ang brief ni Commander. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Ang tela nito, espesyal na idinisenyo para sa mga komplikadong sitwasyon sa labanan. At itong badge at pangalan, tugma. Ito nga ang brief ni Commander Liu. Kinikilala nga ni Commander Liu ang anak natin bilang inaampon. isang dakilang tao tulad ni Commander Liu ang humiling sa anak kong maging inaampon. Baka nga siya ang puno ng Phoenix Temple. Hindi nga siya nagsinungaling sa atin. Impossible. Kasamang pulis, huwag po kayong magpaloko sa kanila. Kung makakapagnakaw si Guyauning ng aking gintong kabaong, ang kanyang ate na si Gosheng ay tiyak na. Makakapagnakaw din ng brief ng HIP. Magnanakaw ang buong pamilya nila. Dakpin silang lahat. Pairalin ang batas hanggang sa makulong sila ng matagal. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Magandang araw po, HIP. HIP Liu, napakabuti po ng pagdating ninyo. Ipapahayag ko po sana. Ang mga iligal na gawain ng pamilya Gu, di ba't Gu rin ang apelyido mo? Bakit? Ipinagkanulo mo ang sariling pamilya? HIP, itong mga Gu na ito, tinulungan nila ang bunso nilang anak, na si Guyauning na makaiwas sa parusa. Nagkalat pa ng tsismis, na may espesyal na relasyon kayo. Mas masahol pa ang Gosheng na ito. Ang brief na ninakaw niya, sinabi pa sa akin na regalo ninyo. Isang tunay na bayani na katulad ninyo. Paano kayo magbibigay ng brief bilang regalo? Hindi ba't bastos iyon? Tama. Sa akin talaga ang brief na iyon. Ngunit tapos na iyon, isang pagkakamali lamang. Kasalanan ng tauhan ko. HIP Liu, alam ko namang. Wala kayong kinalaman sa Gosheng na ito.
Sa kanyang kapilyuhan, nagkalat lang siya ng sismis. Na inampon ninyo siya bilang ina, at gumagamit ng pangalan ninyo para manloko. Dapat tutulin. Ang dila niya. Hep, ang anak ko po, bata pa, hindi pa naiintindihan. Pakiusap po, maging mabait kayo. Naku, Hip, ang mga sinabi po ng anak ko ay para lang protektahan kami. Mga salitang nabitawan sa pagmamadali. Uwi ako at pagagalitan siya ng husto. Bigyan ninyo po siya ng isang pagkakataon. Nanay, tatay, kuya, ate, ano ang ginagawa ninyo? Tumayo kayo. Huli na. Nasaktan ninyo si Hip Liu. Ngayong araw, ang katapusan mo na, Gasheng. Ang katapusan mo ang malapit. Tumayo na po kayo, tito, tita. Hip, mali po ba ang tinamaan ninyo? Dapat po, sa kanila. Sa kanila po ang tama. Umalis ka. Hip, galit ba kayo sa akin dahil hindi ko agad ipinakanulo ang pamilya ko? Tama po. Ngayon na lang, paparusahan ko sila. Ikaw ang dapat mamatay. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Alam mo ba kung sino ang inaapi mo? Alam ko naman. Isang pamilyang magnanakaw. Parang ikaw ang magnanakaw. Iangat mo ang iyong mga tainga at makinig kang mabuti. Sa totoo lang, sila ay Heto na, heto na. Ayon sa klasikong formula ng short drama, ang aking tunay na pagkatao ay ihayag ng aking pinagkakatiwalaan sa harap ng lahat. Na magpapamangha sa kanilang lahat. Sino sila? Sila ay dalawang magaganda kaawa-awang dalagita. mang-api na mahihina, dapat kang pagduduguin hanggang mamatay. Hindi ba sumasakit ang konsensya mo? Alam ni Bichen ang tunay kong pagkatao. Hindi ko naman hiniling na itago niya, ngunit hindi man lang siya nagsalita. Baka may hirap siyang sabihin. Kung malaman kong ginawa mo ulit ito, ang pagmamalabis gamit ang kapangyarihan ng iba, ipapahiga kita sa kabaong. Ngayon, dalhin mo yung sirasirang kabaong mo at umalis ka na. Opo, Chief. Hindi na ako ulit, Chief. Alis na ako agad. Ano pang hinihintay ninyo? Hindi nyo pa narinig ang sinabi ni Director Liu? Umalis na kayo. Ito, tita, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ang Gusheng ay nasa ilalim ng aking jurisdiksyon. Ngunit hindi ko sila napigilang gumawa ng ganitong kasamaan. Ngunit ipinapangako ko, hindi na mauulit ang mga ganitong pangyayari. Chief, ang anak kong babae ay hindi marunong. Kanina niya sinabi, na kinilala ninyo siyang inaanakan. Kung tatanggi kayo, ako na lang ang parusahan ninyo. Naku, Chief, ang pagkukulang ng anak ay kasalanan ng magulang. Ako na lang ang parusahan ninyo. Parusahan ako. Ako ang parusahan. Huwag naman kayong ganyan. Maliit na bagay lang ito. Kalimutan na natin. Tao, ihatid ninyo pauwi ang tito at tita. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Director Liu ngayon. Bakit niya tinulungan ang pamilya Gasheng laban sa akin? Kung hindi, Naipasok ko na sana sila sa bilangguan. Ang ating pakikipagtulungan. itigil muna natin. Pakiramdam ko, hindi ordinaryong tao si Gasheng. Baka tayo pa ang malagot sa kanya. Anong ikinatatakot mo? Mula nang tumapak siya sa tahanan ng mga gu, ang kanyang mga ninuno, ay siniyasat ko na. Isang batang lansangan na lumaki sa ampunan. Kumakain ng pagkaing hayop. Walang koneksyon, walang sandalan. Gusto niyang makipag-agawan sa akin? Kunin ang aking mana? Dapat ba siya? Huwag kang magkunwaring tanga. Paano mo nakuha ang ari-arian ng pamilya gu? Tanging ikaw at ako lang ang nakakaalam. Paano kung mahanap ni Gasheng? Ang ebidensya na ikaw ang pumatay sa matanda. At tumalsipi ka sa testamento? Huwag nang magmana. Ang ating mga ulo ang mawawala. Inay, may utang ako na milyon-milyon sa sugal. Sasaktan daw ako ng mga nagpapautang. Nakaluhod na ako sa pagmamakaawa, ibigay mo na sa akin ang mana, ayaw mo pa. Sa puso mo, mas mababa pa ba ako sa isang aso?
Ikaw ang unang hindi nagturing sa akin bilang anak. Kaya huwag kang magtaka kung ganoon din ang gagawin ko. Walang awa kitang pahihirapan. Tumahimik ka. Malinis ang ginawa ko sa bagay na iyon. Walang makakahanap ng ebidensya. Kunin mo ang laman nito. Sapat ito upang ibagsak ang pamilya Gosheng. Ito, AME. Ang katibayan na magpapahama. Sa pamilya Gosheng. Sa bukas na board meeting. Ilabas mo ito. Ipapakita ko sa buong angkan. Kung paano nagnakaw ng pondo si Gacheng. At kung paano nakipagsabwatan. Si Zhao Minghui sa mga kalaban, ipinagkanulo ang pamilya Gu. Pagdating ng panahon, Itataboy ko silang paang mga aso mula sa pamilya Gu. Si Ilong ang pinakamayaman. Tao pala ni Guzheng. ayon sa bagong impormasyong nakuha namin, hindi lang tauhan ni Guzheng ang pamilya Long. Malamang nakialam din sila noong binago ni Lola ang kanyang testamento. Tinulungan nila si Guzheng na linisin ang kanyang financial trail. Kaya pala ayaw sabihin sa akin ni na Ilong at ng anak niya. Ang tungkol kay Guzheng. Hindi pala takot sila sa kanya. Kundi magkakasabot pala sila. Kaya nga hindi ko sinabi ang tunay mong pagkatao kaninang umaga. Kailangan suntok sa bato. Dahil nagtutulungan sila. Mag-isip tayo ng paan para sabay-sabay silang mahuli. Inay, uminom po kayo. Ayos, may pag-unlad. Sa pagsunod sa akin, hindi lang tumitibay ang mga pamamaraan mo. Tumatalino ka na rin. Salamat po sa papuri, inay. Maaari ko bang sundan? Ang bakas ng pamilya Long. Para malaman ang totoo sa pagbabago ng testamento ni Lola. Pero ano po ang plano ninyo para sa board meeting bukas? Malisyoso ang pagdating ni Guzheng na ito. Kung gusto ng mabuting tiyuhin kong magtanghal, natural na susuportahan ko siya bilang mabuting pamangkin. Samahan natin siya sa isang malaking laro. Ate, sa tingin ko ang pagtawag ni Tio ng family board meeting ay para lang talaga tayong paalisin sa pamilya ko. Natatakot ka ba? Kung hindi takot si ate, hindi rin ako pakot. Tara na. Guzheng, board meeting ng pamilya ngayon. Ayon sa patakaran, kahit wala tayong shares, may karapatan tayong umupo at makinig. Ikaw, Tio, si Yun Sao akin yan din. Haligi ng tahanan. Yao Ning at Xiaosheng, dugo rin ng pamilya ko. Ginagawa mo ito ngayon para pagtawanan tayong buong pamilya sa harap ng lahat. Makatarungan ba ito sa mga bata? Makatarungan? Ayo pa ang magsasalita ng katarungan? Gacheng, kayong pamilya nyo ay mga kriminal at salot ng pamilya Gu. Hindi ko kayo pinalunod at inihagis sa mga isda bilang babala. dahil na lang sa patay na lola, pinatawad ko kayo. Ayo pa ang humihingi ng upuan dito? Guzheng, anong kriminal? Linawin mo. Gacheng, ano ang ginawa mo? Alam mo sa sarili mo. Dragon Tekun, ikaw AME. Kuya, kailan pa nakialam ang pamilya Long? Matagal ng partner ng pamilya Gu ang pamilya Long. Siguro si Dragon Tekun. Ay espesyal na inimbita ni Uncle para guluhin tayo. Ang pamilya Long ay matagal na naming partner. Dapat sana. Nagtutulungan tayo at nagtitiwalaan. Pero kamakailan, nakadiskubre si Dragon Tekun ng mga kalagim-lagim na katotohanan. Magaling kang umarte. Sayang, huling palabas mo na ito. Punong pamilya, ano ba talaga ang nangyayari? Ang laki ng ingay. Si Gacheng ito. Noong namamahala siya sa pamilya Gu, inabuso niya ang kapangyarihan para magnakaw. Nagkautang ang pamilya Gu, hindi nabayaran ang mga manggagawa. Nang humingi ng sahod, pinaaresto at pinapatay niya ang mga manggagawa. Walang puso, dugo ng mga manggagawang iyon, nakasulat pa rin sa libro ng pamilya Gu. Ikaw, Nagsisinungaling ka. Malinis ang asawa ko, hindi niya kailanman ginawang masama sa pamilya ko. At ikaw, Zhao Minghui, ikaw ang pinakamarumi. Pa sa pera, nawalan ka ng hiya. Nakipagtalik ka sa chairman ng kalaban ng pamilya Gu, ang Hualian Group. ipinagbili mo ang lahat ng sikreto ng pamilya Gu. Pa sa iyong kayamanan. Mga kasinungalingan. Kasinungalingan? Haha. Ikaw, para sa PEA,
Kahit ano ibebenta mo, di ba? Zhao Minghui, bakit hindi ka nalang mamatay? Ikaw. Nanay. Gasheng, huwag mong abusuhin. Guzeng, kung patuloy mong sisiraan ang mga magulang ko, pupunitin ko ang bibig mo. Nakita nyo? Nagpapanik ang pamilyang ito. Tama ang sinabi ko, naghahasik pa ng gulo sa harap ng board. Talagang walang batas-batas. Ang ugali ng pamilya Gatcheng. Alam namin, may ebidensya ba ang mga akusasyon mo? Ebidensya? Siyempre meron. Ginoong Long, ipakita mo ang ebidensya. Para matauhan na ang mga matitigas ang ulo na ito. Mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya Gu. Ang dala ko ngayon ay hindi kasalanan, kundi isang katotohanang itinago ng ilang taon. Ang dokumentong ito, noong araw, si Ginoong Gatcheng. Mabayaran ang mga manggagawa. Isinangla ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Alahas at pati ang isang heirloom na Jedi bracelet mula sa ina, para makapagpasko ang mga manggagawa. Hindi galing sa pundo ng pamilya Gu, kundi sa sakripisyo ng mag-asawang Gatcheng. Long, nababaliw ka na. Mali ba ang dala mong dokumento? Hindi ito ang napag-usapan. AME, mali? Ang pinakatamang ginawa ko sa buhay ay hindi ako nagkamali ngayon. Ikaw. Ginang Zhao Minghui. Noong araw, ang negosyo ng pamilya Gu ay napakasagana. Akala ng lahat, sobrang yaman ninyo. Pero sino ang mag-aakalang ang inyong mag-asawa? Ang bahagi ninyong kita ay hindi ninyo tinipid, kundi inilaan ng dikilala para sa lindol at baha. At itong makapal na talaan ng libreng serbisyo. Ayo'y nagtipid, pero sa dikilala. Kayo'y bukas palad. Lumipas na ang mga iyon. Hindi na dapat pag-usapan. Ang pera ay panlabas lamang, hindi dala sa pagdating, hindi dala sa pag-alis. Ang tunay na halaga nito ay kapag nakakatulong sa iba. Hindi ang mga binigay ko sa iyo, Long. Niloloko mo ako. Traidor ka. Kaya pala, si Ginoong Long, hindi siya kaanib ni Guzeng. Nanay, tatay, ang galing ninyo. Nanay, tatay, ang galing ninyo. Tatay, nakita ko ang orihinal na dokumento ni Tito Gatcheng. Sa pagsasangla ng ari-arian. Tingnan mo. Mabuti. Hindi nagtatago ang langit na masama, hindi pinababayaan ang mabuti. Atay tayo. Hindi ba palagi tayong kasama ni Tito Gatcheng? Mali, Tsu. Asama natin ang hayop na Gatcheng. Ngayon, tumutulong tayo kay Gatcheng. Pwede ba itong tawagin? Pagtalikod sa huling sandali? Gago ka. Ano sa tingin mo ang tatay mo? Yung si Gatcheng na yun, ang nagligtas sa buhay ko sa eroplano sa kalangitan. Noong buhay pa ang matandang babae ng pamilya Gu, siya ang tumulong at nagbigay ng pagkakataon sa akin. Inangat niya ako mula sa isang hamak na istambay sa kalsada. Ang pagsang-ayon na makipagtulungan kay Gatcheng ay para lamang magtiis at maghintay upang linisin ang pamilya Gu. Mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya Gu, noong mga nakaraang taon, ang pamilya Gu ay nagkaroon ng mga pinuno tulad ni Gatcheng at Zhao Minghui. Ito ay biyaya mula sa nakaraang buhay ng pamilya Gu. Sila, ang tunay na haligi ng pamilya Gu. Hindi kaapat-dapat, ito lamang ang aming tungkulin. Naku, palagi kong inisip na ang pamilya ni Gatcheng ay tahimik, na kahit inaapi ay hindi umiimik, hindi ko inaasahan, na sa mga nakaraang taon ay gumawa sila ng napakaraming mabubuting gawain. Narinig ko na si Ling Zhao, King Yan at Yao Ning ay taon-taon nag-ambag ng hindi nagpapakilala sa Hope Project. Ito ang tunay na pag-ugali ng isang dakilang pamilya. Ang anak ng dragon ay dragon, ang anak ng daga ay maghuhukay. Kung ihahambing ang ugali ni Gatcheng sa kanila, siya ay basura.
ilalagay ko ang aking salita dito. Kung sino man ang muling Mang-api sa pamilya ni Kuya Gatcheng. Ako ang unang hindi sasang-ayon. Ako rin ay hindi sasang-ayon. Tumigil kayong lahat. Kayong lahat ay may lakas ng loob. Ano? Ako ang pinuno ng pamilya Gu. Inuno. Ano ang balak mo? AME. Classmate Gasheng, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Ang pamilya Long ay walang maibabalik sa iyo. Ngayon, bibigyan kita ng isa pang malaking regalo. Umalis kayo. Pagnanakaw ng pundo ng kumpanya, pag-alaga ng mga babaeng estudyante, ito ay amin. Pinaghirapang pera ng pamilya Gu. Pagbebenta ng pribado ng mga pamana, iyon ang ugat na iniwan ng mga ninuno. At ang pagkatayo ng iligal na sugalan, ito ay upang sirain ang daang taong pundasyon ng pamilya Gu sa isang iglap. Walang konsensya, walang batas. Guzheng, tao ka pa ba? Huwag tumingin, ipikit ang mga mata. Patayin nyo yan. Handa kang gumawa, ngunit hindi handang humarap. Masaya ka noong ginagawa mo ang mga maruruming bagay na ito. Bakit ngayon ay hindi mo na kayang tingnan? Ang cute mo. Hinampas mo ako. Ako ang pinuno. Ako ang langit ng pamilya Gu. Ako. Hindi ka karapat-dapat, Gusheng. Akala ko dati, isa kang bulakbol sa Kimka. Pero hindi ko inakala Na magiging ganito kakasama. Isinusubo mo ang pamilya Gu. sa apoy. Ito, hanggang ngayon. Ayaw mo pa ring aminin ang pagkamatay ni Lola. May kinalaman ba sa'yo? Tito, dahil ba sa testamento? Ginawa mo ang masama kay Lola? Sabihin mo, anong testamento? Hindi ko alam. Namatay sa sakit ang lola mo. Anong kinalaman ko? Matigas ang ulo. Sige, papapaniwalaan kita hanggang sa huli. Tingnan ninyong lahat. Ano ito? Si Tito. Si Tito ang may hawak ng lason, pumasok sa kwarto ni Lola. Gazheng. Ang nanay natin. Ikaw ang pumatay. Gago ka. Ang bait-bait sa'yo ni nanay, pinatay mo siya dahil sa pera. Tao ka pa ba? Gago ka. Umalis ka. Ako ang pumatay. Ano ngayon? Ang matandang yon ang unang nagtaksil sa akin. May utang ako sa sugal. Wala na akong takbuhan. Lumuhod ako't nagmakaawa. Ayaw pa rin niyang magbigay ng pera. Saan pa ang pera niya? Isasama sa kabaong? Kapat dapat siyang mamatay. Dapat matagal na siyang namatay. Ikaw ang dapat mamatay. Wala na. Plano na ito ni Tito noon pa. Gusto niyang patayin tayong lahat. Guzheng, nababaliw ka na. Ano ang gusto mong gawin? Gusto mo ba kaming lahat ay patayin para walang makapagsalita? Papatayin ko ang pamilya Gosheng. Pero kung sino pa ang pipigil. Ngayon, kasama kayong ililibing. Sugod. Gadgad ninyo ang gago na, to hanggang maging giniling. Bingi ba kayo? Sugod. Gadgad ninyo. Ang gago na to. Sugod. Sumigaw ka. Bakit hindi ka sumisigaw? Ang tapang-tapang mo, di ba? Impossible. Ang mga mercenaryong ito ay mamahalin. Hinil ko mula sa ibang bansa. Baka naman ang gago na to. Ay nakuha pa ang mga tao ko? Sino ba talaga siya? Naroroon ang Panginoon. Hulihin. Kumusta, inang? Maganda ba ang eksenang inihanda ng anak mo? Nasisiyahan ka ba? Ano? Tinawag ni Commander Liu si Sanmi na ina? Tama pala lahat ng sinabi ni Sanmi sa presinto noong araw. Kinilala ni Commander Liu bilang ina, ibig sabihin, si Sanmi nga talaga ang Puno ng Phoenix Hall. Ang mga taong ito,
Kay Sanmi lahat? Ina. Bagong intercept na intel. Gasheng, hindi lang pinalitan lahat ng katulong sa Gu family. Hinanap pa niya ang mga dayuhang mercenary. Lahat sila ay may dugo sa kamay. Mga desperado. Sa ganyang kalaking galaw, baka may malaking plano siya sa malapit na panahon. Mga dayuhang mercenary. Medyo may magandang pananaw. Huwag muna gulatin. Kung gusto ni Second Uncle ng katulong, ipadala natin ang mga tauhan ng Phoenix Hall. Simula bukas, ihahanda ko para sa kanya ang isang sorpresang hindi niya malilimutan habang buhay. Matalino ang ina. Tumayo ka na. Papa. Mama. Kuya, pangalawa. Sayaoning. Muling magpapakilala ko. Ako ang inyong anak na babae. Gosheng. At ako rin ang pinuno ng Phoenix Hall. Mabuting anak. Totoo pala na ikaw ang pinuno ng Phoenix Hall. Anak ko, ang galing-galing mo talaga. Ang galing. International hero pala talaga si Sanmi. Magiging sikat na ang pamilya Gu, Sanmi. Ang dami mong pinagdaanan mag-isa sa labas nitong mga nakaraang taon. Xiao Sheng, ikaw ang ipinagmamalaki ng pamilya natin. Kasalanan ko ito. Napakarami mong pinagdaanan mag-isa nitong mga nakaraang taon. Kayo ang pamilya ko, kayo ang ipinagmamalaki ko. Ngunit, ang pinakamahalaga ngayon ay maghiganti para kay Lola. Xiao Sheng, nalalaman na ni Second Uncle ang kanyang pagkakamali. Kanina lang, nabulagan ako ng katakawan. Nagkamali ako sa isip. Pakiusap. Bilang iyong tunay na Second Uncle, patawarin mo ako ngayon, ha? Ngayon mo lang nalaman ang pagkakamali mo? Noong pinatay mo si Mama, naisip mo ba ang kahihinatnan nito? Akala mo ba, sa pagluhod mo, pag lumuhod ba, mababayaran ang buhay? May mukha ka pang tawagin akong si Ocean. Nung naghihingalo na si Lola sa kama, at hawak-hawak mo ang lason, pumasok ka. Itinuring mo ba siyang tunay mong ina? Kuya, tulungan niyo ako. Pamilya tayo. Noong bata pa. Dinala ko kayong mangisda sa ilog. Di ba kuya? Noy pinuri pa ako ni nanay na masunurin. Pamilya. Nung pinatay mo si nanay, naisip mo bang? Pamilya tayo? Mabait ka. Tulungan mo ako. Pangako, di na ulit. Magmamadre na lang ako. Araw-araw akong magdadasal para kay nanay, ate. Mabait ako. Anina, sinong nagsabing pokpok ako? Guzheng, tanungin mo ang konsensya mo. Anong krato sa'yo ng pamilyang ito sa mga nakaraang taon? Ikaw, anong ginawa mo sa pamilyang ito? Mali ako, lahat kasalanan ko. Dahil magkadugo tayo. Dahil kay nanay. Tama na. Di mo karapatang banggitin ang dugo. Sa mundo, ikaw ang pinakawalang pusong tao. Yun Zhao, matalino ka. Tulungan mo si Tio. Nung bata ka, binilhan kita ng laruan. Paborito mong Transformers, di mo ba naalala? Tio, yang mga laruan mo. Galing sa pera ng pamilyang Gu, di ba? Kinyan. Nung bata, mabait ka. Tulungan mo si Tio. Pinakamamahal kita, di ba? Mabait ako. Tio, nung hinampas mo ako, bakit di ka naging mabait? Ikaw. Kinyan, hindi sinasadya yon. Tama na, Tio. Mula nang pumasok ka sa kwarto ni Lola, sa puso namin, wala ka ng pwesto bilang Tio. Pakiusap, tulungan niyo ako. Ibibigay ko lahat, di na ako magiging pinuno. Lahat ng ari-arian sa inyo. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataong mabuhay, Tio. May mga bagay na di nasosolusyonan sa pagluluhod. Panaginip mo yan. Kung di niyo ako bibigyan ng pag-asa, magsasama-sama tayong mamatay. Ganyan lang kakayahan mo. Maghahamunan. Ako na bahala kay ina.
Bitawan niyo ako. Ako ang pinuno ng pamilyang Gu. Hindi na dapat ganito. Ang pamilya Gu. Hindi na ngayon dalhin siya sa presinto. Iimbestigahan ng mabuti ang lahat ng kanyang ginawa. Dadalhin siya. Hindi niyo to pwedeng gawin. Huwag niyo akong bitawan. Sa wakas, naalis na rin ang salot na yun. Yemem. Gasheng, classmate. Ang pamilya Gu ay hindi pwedeng walang pinuno. Tingnan mo, tungkol sa posisyon ng pamilya. Hindi ako pwedeng maging pinuno. Marami pa akong ginagawa sa Phoenix Hall. Hindi ako marunong magnegosyo. Tatay, ikaw ang pinakaangkop na maging pinuno ng pamilya. Tatay, ikaw ang may malasakit sa pamilya, matuwid, mabait at may karanasan sa negosyo. Ikaw ang pinakaangkop na maging pinuno. Paano pwedeng ako? Ako. Laugu, tama ang sinabi ng anak mo. Ikaw, huwag ka nang magtanggi. Ayun, Tatay, tama ang sinabi ni third sister. Suportado ka namin lahat. Nga, Tatay, ikaw ang mamumuno. Kami lahat ay sumasang-ayon. Suportado ko rin si Daddy. Inakamagaling si Daddy. Sang-ayon ako na si Gacheng ang maging pinuno. Ito na ang dapat na anyo ng pamilya Gu. Kung makikita to ng lola sa langit, tiyak na mapapayapa na siya. Mabuti. Pa sa pamilya Gu. Ako na ang magiging pinuno. Napakaganda. Lola, nakikita mo ba? Ang lahat sa pamilya Gu ngayon ay mas malas.